The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The Spirit drove Jesus out into the desert, and he remained in the desert for 40 days, tempted by Satan. He was among wild beasts, and the angels ministered to him. After John had been arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. My dear friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening po sa inyong lahat. Patiin muna natin mga katabi mo natin. Good evening. Since ito po ang aking first Mass for 6:30 p.m., ako po si Father Hans, yung po pansamantalang mahalili kay Father Doji habang siya po ay nagpapagaling at nagpapalakas. So ako po ay makakasama ninyo, hindi ko alam kung kailan, hanggang lumakas po at makabalik si Father Doji. So we continue to pray for his fast recovery and healing. Tayo po ay nasa first Sunday of Lent, unang linggo ng Kwaresma, 40 days of preparation and waiting. 40 araw ng paghihintay at paghahanda. Para po saan, mga kapatid, huwag po natin kalilimutan, sana mahitama natin kung minsan, ang akala natin, ang climax, ang most exciting part ng Lent ay ang Good Friday. Para bang hinihintay natin, ayan na, mamamatay na. Para nasanay kasi tayo kung minsan, ang hinihintay natin yung pagbagsak ng ibang tao, yung paghihirap ng ibang tao. Kailan ba maghihimulay itong dalawang ito? Masyado na silang masaya. Bakit hinihintay natin ang paghihirap, ang pagkamatay ng ibang tao? So this season of Lent, let us not forget that we are preparing 40 days. Prayer, fasting, almsgiving. Itong tatlong ito ay gagawin natin bilang pag-aanda natin and to make ourselves worthy. Upang gawin natin karapat-dapat tayong makihati hindi lang sa paghihirap niya, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. That Lent is all about waiting and preparing for Easter Sunday, not the Good Friday. Tandaan natin, yun ang tagumpay ng plano ng Diyos. At ano ang plano ng Diyos? Isa lang, kaligtasan ng tao. At mga kapatid, ito rin ang plano at gusto ng Diyos hanggang ngayon para sa iyo. Na makaahon ka na makabangon ka ulit mula sa pagkakadapa at pagbagsak mo dahil sa problema o dahil man sa pagkatasa. Ito ang gusto at plano ng Diyos. That one day, makikita ka ulit ng Diyos. Muling nakatayo, lumalaban, at nabubuhay. May plano pa si Lord para sa iyo. Amen? And this Lent, ngayong Kwaresma, ito ang mas paniwalaan. Ito ang mas panghawakan na may plano pa ang Diyos para sa iyo. Katulad po ng napakaganda nating first reading from the book of Genesis. And what is the promise of God to Noah? Ano ang pangako ng Diyos? Ano ang kanyang bagong pakikipagkasundo sa tao? Hindi ko na kayo gugunawin. Hindi ko na kayo pahihirapan pa. Dahil ang mga tao ay nagbalik loob. Ay tumalikod na sa pagkakasala. Ito ang katuparan ng gusto ng Diyos. At hanggang ngayon, sino man sa atin ang tumalikod, ang tumigil sa gawain masama at kasalanan, hindi posible na matupad ang kaligtasang plano ng Diyos para sa iyo. Tandaan natin, kahit nagtaksilang tao, nanatiling tapat ng Diyos sa pagmamahal niya sa tao.
Kaya nga kung babalikan natin ang Old Testament, bakit meron tayong Moses, Abraham? Bakit meron tayong David? Bakit meron tayong prophets? Sapagkat ito ang gusto ng Diyos. Ginamit sila ng Diyos para matupad ang kanyang plano. Dahil nga matigas ang ulo ng tao. Kaya nagpadala siya ng maraming tao upang matupad ang kaligtasan ng mundo. At mga kapatid, maganda rin tingnan natin sa buhay natin ngayon. Paniwalaan mo ulit na meron at meron pa rin tao sa paligid mo na ipadala ng Diyos, na gagamitin ng Diyos para matupad ang kanyang plano. Maniwala ka, mas marami pa rin tao pwedeng maging mabuti sa'yo. Pakinggan niyo po ito. Huwag mong itinuturing na kaaway lahat ng tao. Huwag mong itinuturing na kalaban lahat ng tao. Kwaresma ang nagsisimula. Huwag ka magsimula ng pera. And God will never give up on you. Through the help of good friends, your family, God can always win you back. Kaya nga ano ang sabi ni Peter sa ating second reading ngayon, huwag natin kalilimutan kung paano ang isang inosenteng tao, kung paano ang inosenteng si Kristo ay namatay dahil sa pagkakasala ng tao. Wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang masama, pero ginamit siya ng Ama upang iligtas ang tao. At nagpagamit siya sa Ama upang magkaroon ng kaligtasan ang mundo. Hanggang ngayon, marami pa rin mga tao sa buhay mo ang kayang magsakripisyo para sa iyo. Ilang buhay ng magulang ang kailangang maghirap para buhayin ang kanyang pamilya at mga anak kahit minsan walang utang na loob. Ilang buhay ng anak, kapatid, ang kailangang magtiis para sumalo at magpuno sa pagkukulang ng iba. Ilang buhay ng tapat mong kaibigan at kasama ang nagtsatsaga para itama at tulungan ka. Meron kaming labandera doon sa seminaryo. Napakatanda na ako niya. Kuba na siya. One time, tinanong ko siya, sabi ko, Nay, nag-retire na yung mga kasama mo. Andito ka pa rin. Kaya mo pa ba? Sabi niya, Father, kung ako lang, ayoko na. Pero para sa mga anak at apo ko, kaya mo pa. Sa mga pagkakataon, na ginugulat ka ng pagdating ng problema, ng pagkakasakit, ng pagsubok, aminin natin. Minsan sa buhay, naiisip mo, baka nagtatanong mo ang Diyos, bakit ako ang nagkaganito? Bakit ngayon pa? At ako pa? Natanong niyo po ba yan minsan? Alam niyo kami bilang pare, ako po, katulad doon ninyo, kami nakakaranas din ng pinagdadaanan ninyong pagsubok. At itong pinakamasakit at pinakamahirap, siguro sasakayon kayo. Alam mo, okay lang, talaga naman dumarating ang pagsubok eh. Ang mahirap, Father, hindi lang sunod-sunod, sabay-sabay pa kung minsan. Naranasan niyo na ba yun? Hindi lang sunod-sunod, sabay-sabay. Minsan pag ganon, gusto ko sabihin sa Diyos kung minsan na, bakit ako na naman? Gusto ko sana nitugtong, Lord, give chance to others naman. Baka maingit na sila, dati na lang sa akin kung binibigay. Pero naisip ko, baka ibigay sa nanay ko, lalong hindi ko kayanin. Kaya ito po ang sinasabi na lang. At pwede ko siguro sabihin. Sabi ko, Lord, sige, akin na lang, ako na lang. Basta bigyan mo ako ng lakas at tulungan mo. Kakayanin ko ito. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid,
Sa buhay natin, kagaya ng dinanas ni Kristo sa disyerto ng 40 araw, maraming pwedeng umaglang, maraming pwedeng umigil sa mas mabuting plano ng Diyos para sa iyo. They will try to ruin, to destroy the beautiful and great plan of God for you. Basta tandaan mo kung anong ginawa ni Kristo. Kayahin natin si Kristo. Focus. Let God be in control. Sa ngayong Kwaresma, maniwala at magtiwala ka. Una, mas marami pa rin ang mga tao tutulong at gagawa ng mabuti sa iyo. At pangalawa, maniwala at magtiwala ka. Hindi ka patapos, maayos ka pa ng Diyos. May plano pa ang Diyos. Amen.